Sa red light district ng Bangkok ay makikita ang low-rank police officer na si Jachay. Sa tagal niya sa serbisyo ay hindi umangat ang kanyang ranggo dahil hindi siya nagbigay ng suhol sa mga nakatataas at hindi sumasama sa mga iskalawag na pulis kagaya ng kanyang mga kasama. Habang nagroronda ay isang kaguluhan ang bumungad kay Jachay kung saan ay isang miyembro ng mafia ang binubugbog ang isang lalaki. Ang lalaking mafia ay si Simon habang ang binubugbog ay isang kaibigan pala ni Jachay. Si Simon ang kinakatakutang gangster ng Bangkok at walang sinuman ang sumasalungat sa kanya. Nagmakaawa ang kaibigan ni Jachay upang makaligtas sa kamay ni Simon subalit kahit ang pulis na kagaya ni Jachay ay natatakot sa mafia. Sumunod na eksena ay makikita si Jachay na nasa isang kasino ni Simon upang makadiskarte ng pera para sa kanyang pangangailangan. Ngunit naubos lamang ang kanyang pera kaya't balak niyang ibenta sa tauhan ni Simon ang kanyang baril. Subalit dahil luman na ang baril ay sa mababang presyo na lamang ito nabili. Sumunod na gabi ay makikita naman si Simon na tumigil sa isang pizza parlor. Bibili lamang ng pagkain si Simon ngunit hindi nito akalaing ganun kaganda ang may-ari ng tindahan na si Fa. Naging interesado si Simon kay Fa kahit pa may asawa na ito habang napansin naman ng babae ang baril na binenta ni Jachay. Hindi nagtagal ay dumating ang isang binatang nagngangalang Thot. Si Thot ay kanyang bayaw na kakalabas lamang ng bilangguan. Kinausap ni Thot ang kanyang kapatid na si Sing dahil nais nitong magtrabaho sa pizza parlor. Hindi sang-ayon si Fa dahil may record si Thot ng krimen, ngunit pumayag pa rin si Sing dahil kapatid pa rin niya ito. Samantala tumungo naman si Simon sa bahay ni Jachay upang mag-alok ng trabaho na tiyak kikita ang pulis ng malaking pera. Tila nag-aalangan si Jachay dahil isa siyang pulis ngunit dahil 1,000,000 baht ang ibabayad ni Simon kaya't hindi na siya nakatanggi. Kailangan lamang dalhin ni Jachay ang mga ginto mula Bangkok patungong Pattaya dahil tiyak na hindi siya mahahalata ng mga pulis. Sa kabilang dako ay makikita naman ang isang babae na nagngangalang Gi. Ayon sa balita ay may malakas na kakayahan si Gi na magbasa ng mangyayari sa hinaharap. Si Gi ang pinakatanyag na manghuhula sa buong Pattaya dahil lahat niyang hula ay nagkakatotoo. Isang araw ay pinuntahan ni Gi ang isang mangingisdang si Hawk upang kausapin ito. Nais hingi ni Gi ang tulong ni Hawk upang patayin si Simon at mga tauhan nito. Si Hawk pala ay dating tauhan ni Simon na tagapagdala ng ginto mula Bangkok patungong Pattaya. Sa kasamaang palad ay nahuli si Hawk ng mga pulis sa kanyang huling transaksyon. Labis na ikinagalit ni Simon ang pangyayaring ito kaya't binulag nito si Hawk at pinaalis ng Bangkok. Mula noon ay nagbagong buhay si Hawk at namuhay bilang isang ordinaryong mangingisda. Magandang oportunidad ito kay Hawk upang makapaghiganti at balak nilang nakawin ang mga ginto ni Simon. Ngunit papayag lamang si Hawk na isagawa ang plano kung isasama niya si Thot na tanyag palang pinakamagaling na hitman sa Thailand. Naalala ni Hawk kung gaano kabrutal, ngunit malinis magtrabaho si Thot 3 taon na ang nakakaraan. Nasintensyahan si Thot ng habang buhay na pagkakakulong subalit nakagawa ito ng paraan upang makalabas ng kulungan sa loob lamang ng ilang taon. Samantala makikita naman ang pagsusumikap ni Thot na tulungan ang kanyang kapatid sa negosyo nito. Subalit palihim palang nagbebenta ng droga si Thot na nakalagay sa espesyal na pizza kaya't ang dating mahinang tindahan ay nagkaroon ng maraming customer. Tila naghihinala na si Fa sa ikinikilos ni Thot kaya't nagsagawa ito ng sarili niyang investigasyon kung saan ay natagpuan ng babae ang mga nakatagong droga. Kinausap ni Fa si Thot upang sabihin na kung pagbibigyan niya ang babae ay hindi makakarating kay Sing ang kanyang gawain. Subalit hindi pumayag si Thot dahil ayaw niyang sirain ang buhay ng kanyang kapatid. Sumunod na araw ay pinuntahan ni Hawk si Thot upang kausaping makipagtulungan sa kanya sa isang trabaho. Malaking pera ang makukuha nila kung magtatagumpay ang pagnanakaw subalit hindi interesado si Thot. Nang gabing iyon ay muling sinubukan ni Fa na akitin si Thot ngunit malaki ang respeto ni Thot sa kanyang kapatid. Nagpumilit ang babae kaya't nagalit si Thot at nasaktan niya si Fa, buti na lamang ay dumating na rin si Sing. Pinayuhan ni Thot ang kanyang kapatid na makipaghiwalay na lamang kay Fa, ngunit binaliktad ng babae ang kwento at si Thot ang pinalalabas na may pagnanasa sa kanya. Idinagdag pa ni Fa ang pagbebenta ni Thot ng droga kaya't lalong nagalit si Sing dahil sinayang ng kanyang kapatid ang pagkakataong binigay niya. Tinutukan ni Thot ng baril ang kanyang kapatid kaya't tuluyan na siyang pinalayas ng pamamahay ni Sing. Habang bumabiyahe ay napagtripan si Thot ng isang siga, ngunit tumiklop lang din ito nang ilabas niya ang kanyang baril. Samantala pinatawag ni Simon si Gi dahil nais nitong malaman ang kanyang kapalaran. Dito ay malalamang nagawa palang patayin ni Simon ang kanyang stepfather at natapos ang pag-uusap ng dalawa nang biglang dumating si Fa. Napansin ni Fa na type siya ni Simon kaya't ngayon ay nais ng babae na magkaroon sila ng relasyon.
Samantala naglagay ng kamera si Guy at tinawagan nito si Hawk upang sabihin na nakikipagrelasyon si Fa kay Simon. Nang marinig ito ay nag-order ng pizza si Hawk kay Sing at pina-address sa hotel ni Simon. Pinuntahan naman ni Guy si Jachay na noon ay naglalaro sa kasino subalit tila nag-aalangan ito na naroroon ang babae. Nang mga oras na iyon ay sinusulit naman ni Fa at Simon ang kanilang oras, ngunit di nila alam na nakarecord sa kamera ni Guy ang kanilang ginagawa. Hindi inaasahan ni Simon nang biglang kinuha ni Fa ang baril dahil nais pala nitong pagnakawan ang mafia boss. Subalit nagawang baliktarin ni Simon ang pangyayari, ngunit biglang bumukas ang pinto kung saan ay nakita ni Sing kung anong ginagawa ng kanyang asawa. Nagalit si Sing at agad nitong inatake si Simon, inutusan ni Sing ang kanyang asawa na itapon sa kanya ang baril upang mapatay niya si Simon. Sa kasamaang palad ay binigay ni Fa ang baril kay Simon kaya't nabaril si Sing. Matapos ito ay inutusan ni Simon ang kanyang tauhan na itapon ang bangkay ni Sing. Subalit hindi pa pala noon patay si Sing at nagawa nitong patigilin ang sasakyan dahilan upang sumalpok sila. Nagawang makalabas ni Sing ng sasakyan, subalit isang tauhan ni Simon ang buhay pa rin at tuluyang pinatay si Sing. Sumunod na araw ay muling nakipagkita si Guy kay Jachay sa kasino. Nais hulaan ni Guy ang kapalaran ni Jachay, kaya't napilitan ang pulis na pagbigyan ang babae. Dito ay malalamang may anak si Jachay na mayroong mental disorder na labis na nagpahirap sa kanya bilang isang ama. Naawa si Guy sa pinagdaanan ni Jachay, lalo pat nagkaroon rin siya ng mga masalimuot na karanasan. Nagpapanggap lamang pala si Guy na manghuhula at nais lamang nitong makakuha ng impormasyon sa gintong mula kay Simon. Labis namang nagalit si Tot sa nagsagawa ng autopsy ng katawan ni Sing dahil lumabas na namatay ito sa aksidente samantalang kita ang mga tama nito ng bala. Pinatawad ni Tot ang doktor dahil nabayaran lamang ito at nangakong sasabihin ang tunay na ikinamatay ni Sing. Pag-alis ng hospital ay muling nakita ni Tot si Hawk na nagpupumilit pa ring makipagtulungan sa kanya para sa isang trabaho. Nangako si Hawk na sasabihin kung sino ang pumatay kay Sing ngunit mas nais ni Tot na siya mismo ang maghahanap sa may sala. Samantala tumungo naman kay Simon si Jachay upang pag-usapan ang gagawing transaksyon ng ginto. Binalaan ni Jachay si Simon tungkol sa isang gang na tinatawag na Shark Gang na kumokontrol ng lugar na kanilang dadaanan dala ang ginto. Upang maiwasan nilang magkaproblema sa delikadong gang ay nais baguhin ni Jachay ang kanilang ruta. Samantala makikita naman si Hawk at Guy malapit sa ilog kung saan ay naitanong ni Hawk kung bakit hinayaan ni Guy na mamatay si Sing samantalang hindi naman ito parte ng kanilang napagkasunduan. Paliwanag ng babae na kailangan itong mangyari upang makuha nila ang loob ni Tot laban kay Simon kung saan ay tiyak ang kanilang tagumpay. Bumalik naman si Tot sa pizza parlor kung saan ay bumabalik ang mga alaala ng kanyang kapatid. Tinignan niya ang computer sa cashier kung saan ay nakita niya ang numero ng taong huling nag-order ng pizza. Sumunod na araw ay kinuha ni Jachay ang ginto upang isakatuparan ang binayaran sa kanyang trabaho ni Simon. Kinuha niya ito sa police station at ang gintong ito ay ang hindi natapos na trabaho noon ni Hawk dahil nahuli ito ng otoridad. Nakahanda na ang mga tauhan ni Simon para sa kanilang trabaho at nang nasa daan na ay iniutos ni Jachay na sundin ang planong pag-iwas sa Shark Gang. Dahil malayo ang biyahe ay nagdesisyon silang kumain muna sa nadaanang sinehan na mayroong tindahan sa baba. Ayaw sanang bumaba ng sasakyan ni Jachay, ngunit ang ipapalabas sa sinehan ay ang pelikula kung saan ay kasama pala ang namatay niyang asawa. Pumasok ng sinehan si Jachay upang muling masilayan ang pagiging artista ng yumao niyang asawa. Sa ibaba naman ay nag-order ng pagkain ang mga tauhan ni Simon na walang kaalam-alam na ang lugar na ito ay plano talaga ni Hawk at Guy. At ang mas malala pa ay napapayag ng dalawa si Tot na tumulong sa kanila. Si Guy ang bahalang kumuha sa atensyon ng mga tauhan ni Simon habang magpapanggap na waiter si Tot at si Hawk naman ang magbabantay kay Jachay sa sinehan. Nang makumpleto ang kanilang plano ay agad na pinagpapatay ni Tot ang mga tauhan ni Simon hanggang sa maubos ang mga ito. Samantala emosyonal pa ring pinapanood ni Jachay ang pelikula dahil muli niyang nasilayan ang kanyang asawa. Napaiyak na si Jachay, ngunit dito ay napagtanto niyang ang kanyang mga kasamang nanonood ay mga manika lamang. Nagmadaling bumaba si Jachay upang tingnan ang dala niyang ginto, subalit lahat ito ay natangay na ni Guy. Matagumpay namang nadala sa safe house ng tatlo ang ginto at ang tauhan na ni Guy ang bahalang magbenta nito. Malaking pera ang halaga ng ginto kaya't ayon kay Guy ay makakatanggap si Hawk at Tot ng tag 50 million baht sa unang transaksyon pa lamang at isusunod na lamang ang iba kapag maayos na ang sitwasyon. Ngunit pinagbawalan sila ni Guy na gamitin ang pera sa loob ng isang taon upang hindi maghinala si Simon at ang pulisya.
Dagdag pa ni Gi na huwag muna nilang kukontakin ang bawat isa hanggang sa tuluyan ng kumalma ang sitwasyon. Bago sila maghiwa-hiwalay ay tinawagan ni Todd ang number na nakuha niya sa computer ng pizza parlor kaya't nagring ang cellphone ni Hawk. Agad itinutok ni Todd ang kanyang baril dahil ngayon ay alam niyang may kinalaman ang dalawa sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Sinubukang pakalmahin ng dalawa si Todd dahil alam nilang hindi dapat nadamay si Sing sa kanilang trabaho. Dito ay inilabas ni Hawk ang video ni Fah at Simon upang patunayan ang kanilang pagka-inosente. Samantala pinatawag naman ni Simon si Jachay dahil nalaman nitong nawala ang kanilang ginto at simpleng palabas sa sinihan lamang ang naging dahilan. Bilang parusa ay ibinigay ni Simon ang video kay Jachay at inutusang kainin ito. Nangako si Jachay na ibabalik niya ang ginto kahit anong paraan pa ang kanyang gagamitin. Agad pinuntahan ni Jachay ang bahay ni Gi dahil ito lamang ang maaaring nakakaalam patungkol sa kanyang transaksyon sa ginto. Walang nakuhang direktang ebidensya si Jachay dahil puro baraha at dyaryo lamang ang kanyang natagpuan. Sumunod na araw ay nakipagkita si Jachay sa isang broker dahil nais niyang ibenta ang kanyang antike na armas upang magamit sa paghahanap ng ginto. Ipapakita ng lalaki sa kanyang boss ang armas ni Jachay at pumasok sila sa dating pizza parlor ni Sing upang isagawa ang transaksyon. Nang dumating si Gi ay nagalit si Jachay at sinubukan nitong patayin ang babae. Paliwanag ni Gi na wala siyang planong sirain ang buhay ni Jachay bagkus ay nais lamang ipaghiganti ng babae ang pagkamatay ng kapatid ni Todd. Plinano ng babae ang lahat upang hindi mapahamak si Jachay sa isasagawa nilang pagkuha ng ginto. Balak bilhin ni Gi ang armas ni Jachay sa halagang 1,000,000 baht upang magamit nito sa pagpapagamot ng kanyang anak. Samantala ay makikitang tila nawawalan na ng pag-asa si Fah dahil ikinulong ito ni Simon sa kanyang hotel at ginagamit lamang ang babae. Nagpapanggap na sumusunod si Fah kay Simon dahil alam nitong anumang oras ay maaari siya nitong patayin. Ngayon ay sinisisi na rin ni Fah ang sarili sa pagkamatay ni Sing. Nang gabing iyon ay tumungo ng hotel ni Simon si Gi at Todd upang magkipag-usap. Subalit nakipagkasundo na noon si Gi kay Jachay upang tulungan siyang patayin si Simon. Matapos kapapan ng mga tauhan ni Simon ay pinapasok na sila sa hotel. Nang makita roon si Fah ay inoferan ito ni Todd ng tiket patungong Hong Kong na nagkakahulugan na papatayin ito ni Todd kung hindi aalis ng Thailand. Ngunit bago ito ay nais malaman ni Todd kung paano namatay ang kanyang kapatid. Subalit gumawa ng kwento si Fah kung saan ay pinabulaanan nito ang alegasyong may relasyon sila ni Simon at namatay si Sing dahil sa aksidente. Sa oras na iyon ay biglang dumating si Jachay na noon ay nakasuot ng clown. Nagalit si Simon at pinalalabas na nito si Jachay. Subalit sa isang dako ng hotel ay napansin ng tauhan ni Simon na naroroon na si Hawk at nagawa itong hulihin. Samantala nairita na si Todd sa mga kasinungalingan at inutusan si Fah na umalis na ng Thailand sa lalong madaling panahon. Subalit bago pa makalabas ay binaril si Fah, kaya't naging hudyat ito kay Todd upang isa-isang patayin ang mga tauhan ni Simon. Hindi nagpakita ng awa si Todd at brutal na pinagpapatay ang sinumang kanyang madaanan. Ang dalawa namang tauhan ni Simon ay naghahanda na upang patayin si Hawk subalit lumaban ito hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Kahit naman sugatan na si Todd ay patuloy niyang nilalabanan ang mga tauhan ni Simon at mga eskalawag na pulis na nagbabantay sa hotel. Hindi na niya naabutan si Simon kaya't umalis na si Todd upang hanapin ito, ngunit nakaharap niya ang marami pang kalaban. Makikita naman si Hawk na masayang kumakanta sa karaoke upang magdiwang sa pagkamatay ng mga tauhan ni Simon. Ang hindi alam ni Hawk ay nasundan siya ng isang tauhan ni Simon na siya ring bumulag ng isa niyang mata. Gamit ang kutsilyo ay inatake nito si Hawk. Samantala si Gi naman ay nasa rooftop dahil doon niya balak patayin si Simon, ngunit nakahanda na pala ito sa panganib. Bago pa tuluyang mapatay ni Simon si Gi ay dumating si Todd kaya't muling nagkaroon ng matinding labanan. Sa kainitan ng laban ay dumating rin si Jachay at tinutukan nito si Simon dahil nais nitong hulihin si Simon bago magretiro sa serbisyo. Sumuko si Simon ngunit binigay ni Jachay kay Todd ang baril upang maipaghiganti ang kanyang kapatid. Hindi agad namatay si Simon habang nakapaghiganti na rin si Hawk sa bumulag ng isa niyang mata noon. Matapos ito ay inihulog ni Hawk ang kalaban at tuluyan itong namatay. Matapos ang isang taon ay makikitang masaya si Jachay na nakapagretiro bilang pulis at gumaling na rin ang kanyang anak dahil sa perang mula kay Gi. Habang ini-enjoy ni Jachay ang New Year kasama ang kanyang anak ay lumapit ang kanyang kaibigan na binugbog ni Simon sa simula ng movie at sinaksak nito si Jachay dahilan ng kanyang kamatayan. Samantala si Todd ay tuluyan ng iniwan ang pagiging hitman at nagtatrabaho bilang package courier. Isang araw ay dineliver ni Todd sa anak ni Jachay ang isang package kasama ang baril na binenta noon kay Gi.
Ginawa ito ni Tot upang mag-alab ang damdamin ng babae upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Si Gi naman ay sa ibang bansa na tumira upang masiguro ang kanyang kaligtasan, subalit dahil tila naboboring sa kanyang buhay ay kinontak nito si Hawk upang muling magnakaw.